natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Senado posibleng ibasura ang impeachment case laban kay VP Sara matapos ang pasyahing dito ng Korte Suprema. Balitang Bayan. DPWH pinapanagot sa mga palpak na flood control projects VACC na nawagan ng transparency sa posibleng katiwalian sa flood control project ng gobyerno. Balitang Bayan. Halaga ng pinsala sa infrastruktura bunsod ng mga bagyo at habagat umabot na sa 11 billion pesos ayon po yan sa NDRRMC. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, US President Trump tinaasan ang taripa ng Canada. Balitang Bayan. Balita pampalakasan, Warrior Star forward Jonathan Kuminga tinanggihan ng $45 million na alok ng koponan para sa 2-year extension. Balitang Bayan. At para naman sa ating showbiz news, singer na sina Zach Tabludo o Tabudlo at Ben and Ben, bagong coach ng The Voice Kid Philippines. Balitang Bayan. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya. Bago tayo dumako sa mga tampok na balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon at ihahatid yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali dyan at happy lunch, Pilipinas. Oh, anong tawag mo? Ha? Ay, ako. Pagkabasa ko sa showbiz news, anong sabi mo? Kamukha mo rin. Hindi. Huwag ka. Kamukha ko? Oo. Hindi Shape ng mukha. Oh. Okay na. Dahil lang sa salamin. Ayan, sa salamin. Doon Mas tayo kamukha na mo pa rin daw, sabi nila. Sabi ng karamihan Totoo dun ba? sa likod. Sabi Parang na, hindi ewan ko. naman. Ka na lang nagpapapaniwala sa kanila. Oh, ito na! Para sa mga magwi-weekend na. Ito, weekend na nga eh. Kala ko yung kausap po. Ito na nga. Dahil pa weekend na po ngayon, ito na po ang lagay ng panahon. Ito na, meron ngang low pressure area na naman matapos nating medyo magpahinga ng ilang araw. May LPA na naman po na huling namataan sa layong 1,225 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Ito pong LPA na to nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at may mataas na tsansa na maging isang bagyo sa susunod na 24 hours. Samantala, dako tayo sa ating 3-day weather outlook. Dito tayo sa may Baguio City. Naku po, ang inyo pong Saturday ayon sa forecast ay maaari pong ulanin. Magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pero ang inyong Sunday at Monday magiging maulap po ang kalangitan. Ang Monday naman po ay may chance naman na magpakita ang araw. Ang temperatura 16 to 24 degrees Celsius. Legazpi City at Naga City, hindi pa rin nagkakalayo ang temperatura for 3 days straight. Ayon dito sa forecast, magiging maulap pa rin po ang kalangitan at sisikat pa rin po si Haring Araw. Nasa 26 naman to 34 degrees Celsius ang temperatura. Samantalang araw po, sumikat kaninang 5:39 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:25 PM. Yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa tampok ng mga balita, tinatayang 20 senador na ang pabor na sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, ibinatay niya ang nasabing bilang sa mga pahayag at body language ng kanyang mga kapwa-senador. Sinabi pa ni Senador Estrada na ang pagsunod sa ruling ng Korte Suprema ay nangangahulugang pagbasura ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Dapat anya lamang na tumalima ang Senado dahil bahagi na ng batas ng bansa ang mga desisyon ng kataas-taasang hukuman at hindi na kinakailangang hintayin
ang planong pag-apela ng Kamara dahil sa immediately executory ng nasabing ruling. Nagbabala rin ng senador ng constitutional crisis at kaguluhan sakaling hindi sundin ng Senado ang mga desisyon ng Korte Suprema. Mawawalan anya ng bisa ang anumang pasya ng Korte kung mismong mga senador ay hindi kinikilala ito. Nakaschedule sa ika-6 na Agosto ang pinal na pagdedesisyon ng Senado sa nasabing issue at pagpapasya ito bilang legislative body at hindi na magko-convene bilang impeachment court. Balitang Bayan! Sa iba pang tampok na balita, nanawagan ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption ng agarang pananagutan mula sa DPWH o Department of Public Works and Highways kaugnay sa pagguho ng ilang tulay, partikular ang Kabagan Bridge sa Isabela sa ilalim ng flood control project. Sa panayam ng DWIC, binigyan din mismo ni VACC President at spokesman Arsenio Boy Evangelista na merong malinaw na problema sa istruktura ng tulay at hindi tamang ipokol ang sisi sa isang tao lamang gaya ng driver ng nag-overload na truck. Ang letter namin is i-follow up to the President to yung yung wanting immediate action to address and resolve. Number one po, yung problematic bridges that were constructed by DPWH, particularly yung Kabangan sa Maria Bridge, na kung saan gumastos tayo ng bilyon, almost 10 years in the making, tapos nag-collapse, 6 ang seriously injured dito. Dagdag pa ni Evangelista na dapat ilabas ng DPWH ang kumpletong detalye ng flood control projects at mga nasirang tulay, kabilang ang timeline ng konstruksyon, gastos at resulta ng investigasyon sa posibleng katiwalian na una na ring ipinanawagan ni PBBM. Dito pa lang parang may pag-iwas na talaga to be held accountable yung mga engineers, yung mga matataas ng posisyon under their control and supervision. Collapse na Kasi in the first place, dapat meron silang weighing scales bago dumaan ito. You are secretary with due indulgence bakit mo naman binabaril yung hindi naman accountable dun sa gumawa yung integrity ng tulay. Yan po ang tinig ni VACC President Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala, tanggap muna tayo ng nagmamadaling balita. DWIZ Flash Report. Murder complaint at serious illegal detention laban kay Charlie Atong Ang inihain sa DOJ. Iyahatid na balitang yan ni Kuyang Patrol 24 June Samson. Personal na nagtungo dito sa Department of Justice sa mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sombrero kaugnay sa pagsasampa ng mga reklamo. Ayon kay Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, reklamong murder at serious illegal detention ang inihain nila laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kasama ang mga umano'y iba pang mga saksi, dumating ang mga tauhan ng PNP CIDG, dala ang makakapal na mga dokumento bilang mga ebidensya at testimonya. Dumating din si PNP Chief Director General Nicolas Torre III, pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang tampok na balita, umabot na sa mahigit 10.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot ng habagat at ng mga nagdaang bagyo. Batay sa situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,438 pasilidad ng infrastruktura sa 10 rehiyon sa bansa ang napinsala dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyo sa bansa.
may pinakamalaking bahagi ng pinsala ang naitala sa gitnang Luzon na naaabot sa mahigit 3.8 billion pesos at sa rehiyon ng Ilocos na 3.1 billion pesos. Sa Cordillera Administrative Region naman nagtala ng mahigit 1.2 billion pesos habang ang Calabarzon ay nagtala ng mahigit 1 billion pesos na halaga ng pinsala. Iniulat din ng NDRRMC na humigit kumulang 700 na bahagi ng kalsada, 43 tulay at halos 56 na kabahayan ang napinsala o nawasak sa buong bansa. Samantala, umabot na rin sa 2.2 billion pesos ang kabuoang pinsala sa sektor ng agrikultura. Balitang Bayan! Sa iba pang balita na natiling suspendido ang klase sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay sa inilabas na datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na sa mahigit 1,000 mga paaralan mula sa 17 rehiyon ang kansilado pa rin ng ang klase dahil sa matinding epekto ng sama ng panahon. Ilan sa nakapagtala ng pinakamaraming suspendidong klase ang Calabarzon na umabot sa 142 na sinundan naman ng Central Luzon na may 130 class suspension, Ilocos Region na may 125 suspension at Bicol Region na merong 113 na kanseladong klase. Umakyat na rin sa 37 ang bilang ng mga nasawi. 33 naman ang nagtamo ng injury o nasaktan at 8 rito ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Balitang Bayan! Abiso ho para po sa mga motorista na kaambala naman sa susunod na linggo ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romelo, posibleng tumaas sa piso at 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Batay rin sa 4-day trading sa Mean of Platts Singapore o MOPS na nagsisilbing barometro ng mga local oil players. Posible namang pumalo ng hanggang piso ang kada litro ng diesel. Samantala, maaaring sumirit sa 80 sentimo ang kada litro ng kerosene o gas. Isa sa tinitingnan dahilan ng oil price hike ang pangamba kaugnay sa kakulangan ng supply, bunsod ng sanksyon na ipinataw ng Amerika sa langis galing sa Russia at Iran. Balitang Bayan! Aabot naman sa mahigit 3 milyong kabahayan sa buong bansa ang nanatiling wala pa ring kuryente, partikular na sa mga liblib o malalayong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, mahirap abutin ang mga lugar na ito dahil sa layo at kawalan ng pasilidad para sa tradisyonal na linya ng kuryente. Bunsod dito, patuloy naman ang pag-aaral ng ahensya sa paggamit ng microgrids o microgrids at solar-powered na mga kabahayan para agapan ng issue. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto ang paglalagay ng microgrids sa ilang bahagi ng Palawan, Camarines Norte at Quezon, habang target din ang mas maraming isolated communities sa Mindanao. Sa kanyang zona, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahigit 2.5 milyong kabahayan na ang napailawan mula nang magsimula sa kanyang termino. Mula sa mahigit 5 milyong walang kuryente noong 2022, target ng pamahalaan na matapos ang kabuoang electrification program sa 2028. Balitang Bayan! Sa oras po ng alas 12:16, tanggap muna tayo ng IZ Report. DWIZ Patrol Report. Pamamahagi ng mahigit 100 patient transport vehicles o PTVS sa Mindanao ngayong araw. Pinangunahan ni PBBM. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Perdes.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamagi ng mahigit 100 Patient Transport Vehicles o yung PTVs. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Dipolog City, Zamboanga del Norte ngayong araw. Ito'y bilang pagtupad sa pangako ng administrasyon na mapabuti ang akses sa serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga lugar na kulang o walang pasilidad. Nabatid ng mga sasakyang medikal ay pamamagi sa iba't ibang lungsod at bayan sa mga lalawigan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur, Isabela City sa Basilan bilang parte nga ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Sa direktiba naman ni PBBM, layunin ng programa na matulungan ang mga lokal na pamahalaan at mga ospital sa mga liblib at kulang sa serbisyong komunidad upang mapabuti ang akses sa serbisyong pangkalusugan. Bawat PTV ay kumpleto sa mga kailangang gamit tulad ng stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang medical na kagamitan para sa ligtas at maagap na paglipat ng mga pasyente. Iginit naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang kanyang administrasyon sa pagtugon sa pangailangang medikal ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar na matagal ng kulang sa suporta. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, BOC lumahok sa training sa France para sa programang kaugnay sa illegal na basura. Ihatid ang balitang niya ni Patrol 24, June Samson. O nakiisa ang Bureau of Customs sa isang pag-aaral sa pagbisita sa France sa ilalim ng United Nations Office on Drug and Crime World Customs Organization Passenger and Cargo Control Program. Layunin ng programa na sanayin ang mga BOC personnel sa pagtukoy at pagtigil ng illegal na kalakalan ng mapanganib na basura tulad ng plastic, e-waste, scrap at chemical. Kinatawan ng Pilipinas si Atty. Jenny Jokno, Edinil Kamalongay at Jelaine Indol kasama ang mga delegado mula Cambodia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Kabilang sa programa ang pagbisita sa French Customs sa Montreal at Le Havre kung saan ipinakita ang paggamit ng X-ray scanning machine sa paghuli ng high-risk na kargamento. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ito ng dedikasyon ng ahensya sa pangangalaga ng kalikasan at seguridad sa hangganan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon sa kalikasan at sa pambansang seguridad. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! PNP tiniyak na hindi magagamit sa pansariling interes ni Nomana ang kaso ng missing sa Bungeros. Ihatid ang balita nga ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Siniguro ng pambansang pulisya na nakatuon sila sa hangarin na mabigyang hustisya ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hindi umano sila magpapagamit sa pansariling interes ng sinuman kasunod ng mga isinasagawang investigasyon ukol sa kaso ng missing sabongeros. Nakabatay aniya ang kanilang aksyon sa mga makakalap na ebidensya at hindi sa impluwensya ni numan. Kaugnay naman sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, inayag ni Fajardo na nasa jurisdiksyon na ng Department of Justice at ng Korte kung paniniwalaan ang mga pahayag nito lalo na't huli na nang aminin ang pagkakasangkot sa kaso ng kanyang dalawang kapatid. Dagdag pa ni Fajardo na naibigay na nila sa DOJ ang mga dokumento ukol sa kaso at sumasailalim nito ngayon sa masusing pag-aaral. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Matapos sa IC report, dako naman tayo sa Metro Patrol. Metro Patrol Report! Caloocan na mahagi ng brand new SWAT truck sa Caloocan City Police Station para mas palakasin pa ang peace and order sa lungsod. Ihatid ang balitang nga ni Mama Beth Samson. Mama Beth!
Babalikan po natin muli si Mama Beth maya-maya lamang po ng ilang oras. Samantala sa iba pa pong detalye ng balita, inaasahan ng National Police Commission na madaragdagan pa ang mga maghahain ng reklamo laban sa 12 aktibong pulis. Sa panayama ng DWIC, ibinunyag ni NAPOLCOM Executive Officer and Commissioner Rafael Calinisan na ang mga ihahaing reklamo sa ilang mga pulis na dawit sa issue ng mga nawawalang sabungero ay may kinalaman sa extrajudicial killings. May ina-expect akong mga bagong magpa-file ng complaint. Mukhang may relasyon nga ang yung mga complainants would be EJK related. And it appears that may mga nirereklamo silang may mga kaparehong pangalan sa ibang mga polis. Very, very soon. Sinabi pa ni Commissioner Calinisan na siya mismo ay nagtataka rin kung bakit nananatili pa rin sa pwesto ang ilan sa mga pulis na may mga dati ng kaso. Nagtataka lang ako kasi nabanggit na rin naman may mga dating kaso pero ang daming kaso nung mga nakaraan. Nakita ko yung listahan na yun. Isang pulis doon, 13. Binibilang ko kahapon. Yung isa, 10. Tapos mga homicide yung mga kaso nila. Tapos absuelto sila. So nagtataka ako eh. It is for IG Dulay to tell the story. Pero I saw the list and I was actually surprised. Kasi kung let's assume for 1 minute that yung isa doon sa 13 nag-prosper, wala na tayong pinag-uusapan na isabong problem ngayon dito kasi they would have been removed from the service. Assuming isa lang na nag-prosper. 13 yun. Ayun ang problema doon. There's something wrong somewhere. Yan po ang tinig ni NAPOLCOM Executive Officer and Commissioner Rafael Calinisan sa panayama ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa oras po ng alas 12:23, tanggap po na tayo ng Metro Patrol. Metro Patrol Report! Bahayag ni Navotas Representative bilang independent sa paghalal sa 20th Congress. Ihahatid ng balitang nga ni Mama Beth Samson. Mama Beth? Ate Beth, Mama Beth. Babalikan po ulit natin mamaya si Mama Beth sa iba pa pong detalye ng balita na ngako ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na lalong paiigtingin pa ang kampanya para tuluyang wakasan ang isabong na tinukoy nilang banta sa cybersecurity at moralidad ng bansa. Ayon kay CICC Deputy Executive Director Attorney Renato Paraiso, hindi lamang ito usapin ng sugal kundi bahagi ng mas malawak na problema sa organized cybercrime, financial fraud at paggamit ng digital loopholes para sa illegal na gawain. Bagamat naniniwala siyang hindi solusyon ang total ban sa online gambling, iginiit ng opisyal na mas epektibo ang mahigpit na regulasyon at malinaw na patakaran. Kabilang sa hakbang ng CICC ang pagpapalakas ng surveillance at digital forensics para labanan ang online scams, child exploitation, identity theft at illegal na online gambling. Nanawagan din ang grupo sa mga mambabatas na magbalangkas ng balansing batas na magpaparusa sa lumalabag ng hindi nakukompromiso ang nobasyon sa digital entertainment. Balitang Bayan! Samantala, mahigit 1,000 residente ng Aurora na kinabang sa Love for All Caravan. Iyan na balitang niya ni Kuyang Angelo Baeño. Mahigit 1,500 residente mula sa 8 bayan ng Aurora ang tumanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang Love for All Caravan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa San Edgardo J. Angara Convention Center. Katuwang ng programa ang Philippine Charity Sweepstakes Office na pinangunahan ni Director Imelda Papin na mahagi rin si PCSO OIC Branch Head Marites de la Cruz ng charity bus sa mga benepisyaryo. Iginawad ng PCSO ang checking nagkakahalaga ng 244,738.59 pesos. Yan ay bilang mandatory lotto share ng lalawigan. Tinanggap ito ni Aurora Governor Reynante Tolentino. Patuloy ang suporta ng PCSO sa Love for All upang maihatid ang inklusibong libreng serbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baeño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kahit hindi po kayo nanalo at hindi ho kayo nakasungkit ng premyo dyan po sa 645 Mega Lotto at syempre sa iba pa pong laro ng PCSO,
Good news pa rin naman po dahil alam niyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawanggawa. Opo, sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak meron po tayong mga natutulungan o mga matutulungan pong mga kapwa Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubhang sakit o karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawanggawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawanggawa. At nagbabalik po Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:30 sa pagpapatuloy po ng balitaan. Ibinunyag na ni NAPOLCOM Executive Officer at Commissioner Rafael Calinisan kung sino-sino ang mga nagtatangkang arborin ang kaso ng missing sabungero. Ito mismo ang kinumpirma ni Commissioner Calinisan ay kung tatangkain pa siyang lapitan hinggil sa naturang kaso. Iginiit sa DWIC ni Commissioner Calinisan na nakakainsulto ang paglapit sa kanya para ayusin ang nasabing kaso. Subukan pa nila uli na lapitan ako. Sasabihin ko ang mga pangalan nila. Nainsulto ko, natawa ako eh. Pambira itong mga taon to. Kumaga, una, patas tayo dito. Kung anong ebidensya, yun, di ba? Kung absuelto yung mga polis, then so be it. Kung dismissal, then so be it. Pero do not even think na I can be influenced by your money. Hindi ko nabibili. Oras. Yan po ang tinig ni NAPOLCOM Executive Officer and Commissioner Attorney Rafael Calinisan sa panayama ng DWIC. Balitang Bayan. Latest mula sa Filipino Mirror, pumalo na sa record high na 9.8 million metric tons ang palay production sa unang semestre ng taon. Ayon ito sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang ani ng palay mula Enero hanggang Hunyo ay 6% mas mataas sa 8.53 million metric tons output sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nahigitan ng 6-month figure ang dating record na 9.3 million metric tons noong 2023, kung kailan naitala ng bansa ang pinakamataas na full-year palay harvest na 20.6 million metric tons. Batay pa sa datos ng PSA, ang kabuang palay harvest area sa first semester ay 2.12 million hectares, na bahagyang mas mataas sa 2.6 million hectares na naitala noong nakaraang taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang pagtaas sa ani at harvest area ay nakaugnay sa mga programa ng pamahalaan, kabilang narito ang Rice Competitiveness Enhancement Fund at ang Double Dry Cropping Strategy ng National Irrigation Administration. Sa pagtaya naman ng Department of Agriculture, posibleng maitala ang record high palay harvest na 20.46 million metric tons ngayong taon dahil sa magandang panahon at sa mas maraming production interventions ng pamahalaan. Balitang Bayan. Sa oras po ng alas 12:32, tanggap muna tayo ng IZ Report. DWIZ Patrol Report. Investigasyon ng Quadcom 2.0 posibleng umikot sa issue ng Pogo, online gambling at missing sabongeros. Iyatin ang balitang nga ni Patrol 30, Jelle Mendez. Binigyan din ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng ituon ng House Quad Committee ngayong 20th Congress ang investigasyon sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators, illegal na online gambling at mga nawawalang sabungero. Ayon kay Ridon, marami pang unfinished business ang Quadcom na naabutan ng pagsasara ng 90th Congress. Targetan niya nilang balikan ang ilan sa usapin ngayong ika-20 Kongreso, kabilang na ang estado ng pagsawata at pagpapasara sa mga POGO hubs. Matatandaang nagpahayag na ng pagiging interesado ang ilang mambabatas, partikular si House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Benny Abante Jr., partikular sa mga missing sabongeros. Posible kasi anya na may kaugnayan ng grupong pumapatay sa mga sabongero at mga kill team sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pagdating naman sa kung sino ang maaaring maging overall lead chairman ng Quadcom,
Sinabi ni Congressman Ridon na bilang pinaka-senior sa 4 na chairperson ng komite, si Congressman Abante ang maaaring mamuno at magsilbing leader ng komite. Magiging co-chairman naman sina Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores na siyang chairman ng Dangerous Drugs Committee at Manila Representative Rolando Valeriano na siya daw ang chairman ng Committee on Public Order and Safety. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Dako naman tayo sa Metro Patrol. Metro Patrol Report. Pahayag ni Navotas Representative bilang independent sa paghalal sa 20th Congress. Iyahatid ng balitang nga ni Mama Beth Samson. Mama Beth. Dahil sa nangyari sa 2025 national budget, hindi na kayang suportahan ng kinatawan ng Navotas na suporta ng liderato ng House of Representatives na hindi na dapat mangyari ulit. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, magsisilbi na lamang siya bilang isang independent member of the House of Representatives. Aniya, hindi ito isang madaling desisyon, ngunit ito ay hindi na rin bago sa kanya dahil mula December 2011 hanggang 2019, siya rin ang naging independent at alam niyang hindi madali ang landas na ito. Pagkatapos ng SONA, ang pinaka-importanting panukalang batas na tatalakayin ay ang 2026 national budget dahil napakahalaga ng maayos na 2026 budget at dito nakabase ang mga proyekto, programa at serbisyo para sa tao. May mga kailangan baguhin sa proseso ng pagbubuo ng budget, kailangan na transparent ito mula simula hanggang matapos. Hindi na po pwede yung mga sikretong sinisingit o mga budget insertions sa mga items. Mas magiging epektibo niya siya na maisusulong ang mga reformang ito bilang isang independent. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Dako naman tayo sa Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. 1.5 billion pesos na pondo kailangan sa mamaya babalikan na po ulit natin. Okay. 1 billion pesos na pondo kailangan sa desilting at repair works sa nasirang infra project sa Pampanga. Iyan na balitang yan ni Kuyang John Egole. Yes, sa mga ngailangan daw ng halos sa 1 bilyong piso itong pamalaan upang maisagawa itong tuloy-tuloy na desilting operations at repair works o rehabilitation works nitong mga nasirang infrastructure projects dito sa lalawigan ng Pampanga, partikular na itong mga nawasak na mga flood control dikes at irrigation canals at itong desilting operations lalo na dito sa silted o heavily silted river channel sa Pampanga River. Ito yung naging pagtaya ng Office of the Pampanga Governor Lilia G. Pineda sa isinagawa nilang assessment at evaluation kaugnay nga nitong naging pinsala sa mga infrastructure projects dito lamang sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Governor Pineda, kailangan ay magiging tuloy-tuloy itong desilting nitong silted river channel o itong Pampanga River na hanggang ngayon ay siyang naging dahilan upang patuloy na binabaha itong mga low-lying areas, partikular na itong mga flood-prone areas sa bahagi ng Masantola, Macabebe, Menalin, Santo Tomas, Apalit, maging itong bahagi ng Lubao at Sasmuan sa Pampanga na karamihan sa mga ito ay nasa gilid lamang o malapit dito sa riverbank ng Pampanga River. Ayon dito kay Governor Pineda na hindi kakayanin itong lokal na pamalaan lalo na itong lalawigan ng Pampanga upang tustusan nga itong nasabing 1 bilyong piso na kakailanganing pundo para maisagawa nga itong mga nasabing major rehabilitation ng mga nasirang infrastructure projects gaya nitong mga protective dike at irrigation canal kasama na itong desilting operations. Ayon naman dito sa Department of Public Works and Highways Regional Office 3 na meron na silang standby na emergency fund
o calamity fund, ngunit hindi nila maaring gamitin lahat ito para dito sa gagawing major rehabilitation work sa mga nasira infrastructure projects sa gitna Luzon, dahil ito nila ay nakalaan din sa ibang mga probinsya na may nagkaroon din ng malaking mga sira nitong mga nagdaang kalamidad na pinaigtinga nitong habagat ng nagdaang linggo. So yan muna yung update. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga, ito sa Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, mga magpaparehistro sa Commission on Elections Naga maagang pumila kaninang umaga. Iyatin ang balitang niya ni Kuyang Melvin Machado. Maagang pumila sa labas ng tanggapan ng Commission on Election ang ilang residente ng lungsod ng Naga na nais mauna sa unang araw ng voters registration. Ayon kay Atty. Mike Cujulia, City Election Officer ng Comelec Naga, 2,000 hanggang 3,000 bagong botante ang inaasahan nilang mairerehistro o mabibigyan ng serbisyo sa loob ng 10 araw. Prioridad nila na may rehistro ang edad 15 hanggang 17 na boboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Tanging ang hindi papayagan ngayon ay ang transfer ng isang botante mula sa ibang bayan. Tatanggapin ng COMELEC ang pagpapalit ng status o pagpapa-reactivate matapos hindi makaboto sa loob ng 2 magkakasunod na eleksyon. Samantala, sakaling ipagpaliban ang halalan sa susunod na taon ay magkakaroon muli ng vote registration ng COMELEC sa susunod na mga buwan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang detalye ng balita, pinangangambahan ng Department of Agriculture na mawala ang lokal na industriya ng palay sa bansa. Bunsod ito ng patuloy na hindi makontrol na pag-aangkat ng mga bigas. Binigyan din ni Agriculture Secretary Francisco Chol Laurel Jr. na kakainin ng mga imported na bigas ang lokal na industriya ng palay sa oras na hindi ito makontrol. Magugunit ang nakatakdang mag-angkat ang Pilipinas ngayong taon ng mahigit 5 milyong metrikong toneladang bigas, batay na rin sa United States Department of Agriculture. Balitang Bayan! Inendorso naman ng Department of Energy sa National Grid Corporation of the Philippines ang 17 renewable energy projects para isailalim sa System Impact Study na kinakailangan upang matukoy kung kaya ng grid ang dagdag na supply ng kuryente. Aabot sa 3,800 megawatts ang posibleng maibigay ng mga proyekto na sa grid, kabilang ang wind, solar, hydro at battery energy storage system na may kabuoang 392 megawatt per hour. Pinakamalaking proyekto sa listahan ang 1,246 megawatts wind project ng CI San Jose Corporation. Sa kabuuan, umabot na sa 78 ang CIS endorsements ng DOE ngayong taon. Bukod pa rito, naglabas din ang kagawaran ng 4 na certificates of endorsement sa Energy Regulatory Commission para sa mga solar at diesel projects na naghihintay na lamang ng permits to operate. Balitang Bayan! Nagkaloob ang Department of Energy sa Armed Forces of the Philippines ng 3 mobile energy system units upang palakasin ang kakayahan ng militar sa pagtugon sa sakuna, lalo na sa mga liblib at delikadong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentabella, ang bawat 20-foot na MES trailer ay may battery storage na may kayang magpaandar ng command centers, ospital at iba pang kritikal na pasilidad sa oras ng emergency. Nauna nang ginamit ang mga unit sa mga binagyong lugar sa Cagayan at sa mga malalayong isla ng Pag-asa at Balabac sa Palawan. Ang proyekto ay katuwang ang USAID, Energy Secure Philippines at Hawaii Natural Energy Institute bilang bahagi ng estratehiya ng DOE para sa pangmatagalang energy resiliency ng bansa.
Pinag-aaralan naman ng Department of Tourism ang posibilidad ng pagbibigay ng visa-free entry sa mga Pilipino o mamamayan ng India upang mapalakas ang turismo sa bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, layon ng hakbang na ito na mahikayat ang mas maraming turistang Indian na bumisita sa Pilipinas bilang tugon sa pagbaba ng bilang ng Chinese tourists na pumapasok sa bansa matapos higpitan ng pamahalaan ng kampanya laban sa illegal na operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy ang kanilang opisina sa pagpapatupad ng mga hakbang para makahatak ng mas maraming dayuhang turista at mapalakas ang sektor ng turismo sa bansa. Balitang Bayan! Sa oras po ng alas 12:44, tanggap muna tayo ng Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Department of Health TRIA may abiso sa mga residenteng lumubog sa baha ang kanilang lugar. Iyatin ang balitang yan ni Kuyang Johnny Gale. Yes, nagbabala nga itong pamunuan ng Department of Health Region 3 Center for Health sa mga mamamayan na lumubog sa tubig baha yung kanilang mga lugar. Ito ay dahil sa posible o may malaking posibilidad ng sakit na dala nitong mga maruming baha sa kanilang lugar. Una rito ang sakit sa balat at itong gastroenteritis at yung mapanganib na nakamamatay na leptospirosis. Ito ay dahil sa may ilang lugar pa dito sa gitna Luzon, partikular sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan, ang hanggang sa ngayon ay meron pa o nakitaan pa ng tubig baha ang kanilang lugar. Bagamat stagnant na itong nasabing mga tubig baha sa kanilang lugar, ay hindi pa rin tuluyang humuhupa ito, lalo na itong malapit sa baybayin o dito sa Manila Bay, dahil nga dito sa high tide. Ayon sa DOH, kailangan ay tiyakin na maging malinis yung kanilang mga inuming tubig, lalo na itong nakukuha sa mga deep wells. So itong mga puso ay kailangan ay pakuluan muna ito bago gamitin o inumin. At ganun din yung tiyakin na malinis yung paghahanda nila at pagluluto ng kanilang mga pagkain. Sa ganito nilang paraan ay matiyak o makakatiyak na ligtas sila sa mga nasabing sakit na maaring ikamamatay pa kapag hindi agad maagapan. Gayunpaman, payo ng DOH doon sa mga may karamdaman na agad magpakonsulta sa pinakamalapit nilang mga rural health unit sa kanilang mga lugar upang agad silang malapatan ng lunas. At doon naman din sa may mga sugat o may mga sugat sa katawan ay lalo na sa paa ay iwasan mo nang lumusong sa mga maruming tubig baha upang makaiwas nga dito sa sakit na leptospirosis. So yan ang update. Buhat ito sa gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, simpi lang ito dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! At ang oras po sa Pilipinas, alas 12:47 na po na magandang tanghali. Magbabalik po ang Balitang Bayan. Nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:50 sa pagpapatuloy po ng balitaan. Umarangkada na ngayong araw ang bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Inanunsyo ng iba't ibang oil companies ang naturang rollback kabilang na ang Petron na may 2 piso at 50 sentimo na bawas sa kada kilo na epektibo kaninang madaling araw. Samantala ang Sulay naman ay may pagbabawas na 2 piso at 45 sentimo kada kilo na epektibo kaninang alas 8 ng umaga. Samantala, isinusulong na ng DILG o Department of the Interior and Local Government ang partial ban sa street parking para mapaluwag ang kalsada. Kasunod ito ng pulong ng DILG sa Metro Manila Mayors at MMDA Metro Manila MMDA
o Metro Manila Development Authority kung saan ipinapanukala ng ahensya ang pagbabawal sa pagpapart sa mga pampublikong lansangan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sinabi ng MMC o Metro Manila Council na maglalabas ito ng resolusyon hinggil sa issue sa September 1. Isinusulong naman ni MMDA Chairman Romando Artes ang no side street parking policy sa rush hour sa umaga at hapon. Kasabay nito, si San Juan Mayor Francis Zamora ay muling nahalal bilang Pangulo ng MMC at ito na ang ikalawang termino niya simula ng mahalal noong 2022. Balitang Bayan! Umarangkada na ngayong araw ang pagpaparehistro ng mga bagong botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2025. Ayon kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, tatagal lamang ng 10 araw ang voter registration. Gayunman, inaasahan na abot sa 1 milyong botante ang mga magpaparehistro. Kalahati sa target na bilang na ito ay mga kabataan na lalahok sa school elections. Pinaalalahanan naman ng COMELEC na hindi tatanggapin bilang identification ang barangay clearance. Balitang Bayan! Halos hindi na gumalaw ang inflation rate ng piso sa buwan ng Hulyo kahit na bagsak presyo ang bigas. Batay ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan tinatayang nasa 0.5 hanggang 1.3% ang magiging inflation rate sa buwan ng nakalipas. Dagdag pa ng BSP, tinabla ng mababang presyo ng bigas ang matataas na presyo ng karne at gulay. Dahil sa masamang panahon, matataas na bayarin sa kuryente at gasolina at patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng inflation rate ng piso sa Agosto 5. Balitang Bayan! Binigyan din naman ng Makabayan Black na hindi dapat ipagkatiwala sa Department of Public Works and Highways ang pag-audit sa flood control projects at ipaubayan na lamang ito sa Commission on Audit. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, welcome sa Makabayan Black ang mga panawagang silipin at i-audit ang mga flood control projects sa bawat lugar sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, posibleng magkaroon lamang ng whitewash sa isasagawang investigasyon dahil kahit papaano i-audit ng DPWH ang sarili nitong tila kapalpakan. Dahil dito nanawagan ng Makabayan Black sa COA na isang independent body na sila na maglunsad ng komprehensibong audit sa lahat ng flood control projects gaya ng ginawa sa pork barrel scam at issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Bago ganitang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa Kongreso na wakasan ng korupsyon sa flood control projects at huwag aprobahan ang kahit na anong budget na hindi para sa mga Pilipino. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, posibleng ipamahagi sa mga nasalanta ng pagbaha, bunsod ng mga bagyo at habagat ang mga smuggled na frozen mackerel na nasabat ng mga otoridad sa mga pantalan sa Maynila at Subic. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chilorol Jr., ito ang irerekomenda niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil naideklarang ligtas kainin ang mga naturang produkto. Batay na rin ito sa isinagawang pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung saan negatibo ang resulta ng mga frozen na isda sa histamine at iba pang delikadong mikrobyo. Sakali anyang aprobahan ni Pangulong Marcos ang kanyang hiling, magkakaroon ng tig 1 kilo ang nasa 200,000 na apektadong pamilya na naturang sama ng panahon. Maliban dito, mananawagan din anya sila sa Bureau of Customs na i-turn over ang mga nasabat na isda kung saan kanilang ipamimigay din sa Department of Social Welfare and Development para sa mga relief operation. Balitang Bayan! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa.
Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang isang executive order nitong Webes na nagtatakda ng pagtaas sa taripa ng mga produktong mula sa Canada na inangkat papuntang Estados Unidos. Mula 25%, umakyat po ito sa 35%. Ayon sa isang fact sheet mula sa White House, agad na ipatutupad ang bagong tariff rate simula ngayong araw. Sa cloud ng bagong taripa ang lahat ng produkto na hindi kabilang sa US-Mexico-Canada Trade Agreement. Ang desisyong tataasan pang taripa sa Canada ay bunsod ng ilang buwang banta sa Administrasyong Trump ukol sa taripa at tumitinding tensyon sa kalakalan na nagdulot ng galit sa Canada. Balitang Bayan! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinanggihan naman ni Golden State Warriors forwards Jonathan Kuminga ang 2 taong contract extension offer sa kabila ng $45 million na inialok ng koponan. Ayon sa ilang NBA insiders, pinakamalaking alok na ito ng Warriors para sa 22 anyos na forward na kung kanyang tatanggapin ay katumbas ng $21.7 million sa 2025 to 2026 season. Mas mataas ito kumpara sa $19.8 million kada taon na inalok sa Phoenix Suns at Sacramento Kings. Nais-add niya ng kampo ni Kuminga ang $82 million o 3 taong kontrata na hindi tinanggap naman ng Warriors. Samantala, patuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sana all. Balitang Bayan! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Sabi nila, kamukha ko raw to. Si Kambal. Pero hindi naman, di ba, mga mare? Hindi naman, mga mare. Malayo. Tawag kasi sa akin dito. Eto na, inaabangan na ng fans ang pagbagsak ng global recording artist na si Zach Tabudlo at ang Guico twins na sina Paulo at Miguel Benjamin ng bandang Ben and Ben. Bilang mga bagong coach sa pinakabagong season ng The Voice Kids Philippines. Sa social media, caption ni Zach, makikita ang caption na soon, kalakip ang V-sign at star emojis. Kasunod ang hashtag na #something big is coming at new voices, new vibes. Itinuturing na full circle moment ito para kay Zach dahil minsang naging contestant din ito sa kaparehong kompetisyon noong 2014. Samantala sa kauna ng pagkakataon sa kasaysayan ng The Voice Kids Philippines, uupo bilang co-coaches sina Paulo at Miguel. Kamukha ko ba? Ang Ben and Ben? Hindi. Ben and Ben? Wala ako sa'yo. Ay, di naman pala. So, pangit ako dati. Doon na kayo. Nag-nyuskas ako rito eh. At maraming salamat po. Hello po, Kuyang Ben and Ben. Wow. Triple po kami. Ako po yung isa niyong kambal pa. Wow. At yan po ang nakala po ng aming himpilan dito po sa DWIZ at Aliw Channel 23. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay at patuloy po nakatutok sa aming telebisyon at sa aming radyo dito po sa aming himpilan. Sa ngalan nga po ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang programang Network News kasama si Angelo Bainot.